Ano specialty nyo dito pala? Ito po yung tumbong tsaka kamto. Sarap. Sarap yung sabaw, pero yung laman hindi. Ay, sorry po Ano yung misconception ng tatay mo na gusto mong i-correct? Papa ko hindi puppet. Papa ko ang mastermind ng lahat. Nung naging tatay ka, anong na-realize mo sa buhay? Iniisip ko lang, no, my parents just take away all the fun away from my life, you know? They don't care about me. Di pa ako natapos sa college. So, in his eyes, ako yung parang masama. Pasok niya, galit siya ng galit. Ina-idol mo to, ginagaya mo to. Tingnan mo siya. Siyempre na-hurt ako. In my head, umiiyak ako nun kasi. Tayo ngayon sa Ugbo Street. Dito yung sa Taguig, 24/7 open sila at dito ay makakausap natin si Joaquin Domagoso. Ay, ayan pala siya. Hello! Hi sir, welcome to Ugbo. Miss Mitch, andito na po yung rider para sa delivery takeout. Okay na? Joaquin! Sorry ano suot mo? Akala ko rider kayo. Oh my gosh! Uy! Grabe ka! May delivery po kami para ito eh. May tumawag na po. Ano suot yun yan? Uy, grabe ka Sorry, naman, sorry. oh. Grabe ka naman. Ano ka ba naman? Jeans ka rin Oo nga, eh. Pasalamat ko, wala ko helmet. Hindi na lang kulang. Uy, naku, ayan, syempre kasama natin ngayon Welcome ang to hands-on dito sa kanilang restaurant ng kanyang dating Mayor Isko Moreno, ang Ugbo Street dito sa Taguig. Syempre, ang nasa kaha ay walang iba ang anak ni Mayor Isko, JD, Joaquin Domagoso. Hello po everybody. My name is Hi! At welcome po ang ating rider ngayon na joke. Huwag mo paulit-ulit. Sorry. But anyway, nako, naabutan natin si Joaquin Domagoso na nagkaka... Paano to, Joaquin? No, regular mo ba itong ginagawa? Technically, opo, regular pong ginagawa. Basta wala akong work sa GMA, wala po akong work na may taping. Dito po ako pupunta. Itong Ugbo, original sa inyo? Franchise ba to? Kami po ang nakagawa ng Ugbo. Actually, parang tita ko po ang nag-isip paano lahat tong gawin. Siya yung lumapit po sa Tondo, sa mismong Ugbo, sa Velasquez. Nakiusap po kami kay Ate Edith. Sadly, bago siya namatay, napasa na po yung recipe sa amin. Oh. Actually, 3 months, nag-training na Tita May ko. May nangyari po kay Ate Edith. So, ayun po. So ito, nagkakaha ka lang o nagsaserve ka din? Well, technically, hindi bawal kami mag-serve ng food. Pero pag nahihirapan po ang tao, lalo na't marami silang pagkain, at tinutulungan ko na po. Kinukuha lang nila rito yung food. Kinukuha na lang po dito sa claim area. Self-service po kami. Kasi dahil doon, nababa namin yung presyo. Kasi wala nang service charge. So, cheaper siya. Oo. It was my dad's idea na parang to make it cheaper talaga. So itong mga inihahain nyo, Joaquin, produkto ng Tondo? Yes. O specialty ng Tondo? Opo. Ugbo is a famous street food district, ganon. Mga tindahan, nagbebenta sila ng mga lechon, kawali, ice cream, iba't ibang mga cuisine, ganon. Cheap street food. Pero yung talagang sumikat dun sa Ugbo, nung kabataan pa ng papa ko, is mga tumbungan. At dun po nanggaling yung tumbong, yung lechon kawali, yung kamto. All from the ideas of Ate Edith, si Rados, kumbaga, yun yung mga sikat na tumbungan sa Manila, sa may Velasquez. Nakatikim ka na ba ng tumbong? Opo. Joaquin? Oo, talaga. Masarap? Masarap. Actually, Oo. paborito yun ng papa ko. Sa akin ang paborito yung kamto. At kailangan mo i-try yung dila asado. Sa ayan yung dila, inano ko yung dila. Dila. In-order ko yung In-order niyo na dila. po? Nag-order na po kayo? Siyempre, dahil hanap buhay ito, magbabayad kami. Sure ka ba? Hindi ako na pumahala. Ano ako pumahala? Magbabayad. Ano ba, magkano lang naman yun? Ikaw talaga.
Imagine ninyo, no? Sa ibang fast food talagang walang nagsiserve ng ganito. Puro chicken, hindi pa burger. Ito, combo meal talaga siya. Tsaka may specialty fried rice kami. Parang gawang tondo rin yan. Talaga? Sarap po. Ilang oras ang ginugugol mo rito a day? Depende. Usually 6 hours. 5 to 6 hours. Nagsa-start po ako after 2 p.m. or 1 p.m. Ngayon 1. Kano sweldo mo? Regular ang sweldo mo? Wala akong sweldo. Ano lang? Anak na ako eh. Kasi it's better than just staying at home, di ba? Sabihin ni Papa, wala kang ginagawa. At least kuya ko po sa Scott Media, di ba? Yun, talagang tumutulong siya, gulgul siya doon. Parang hirap siya yung boss, di ba? Ako naman dito, under ako ng manager ko, si Miss Dayan. Tapos si Miss Dayan, under yan ng tita ko. Tapos si tita ko, under yan ng Papa ko. So parang nasa baba kami ng food chain. Ako nasa baba ako ng food chain dito, parang ganun. Tulong-tulong lang kami dito lahat. Kina chef, minsan OIC ako, officer in charge. Tulong po ako sa ordering, ganun, purchasing. Ang important kasi nag-run siya ng smoothly. So, inaral mo tong pagkakaha? Inaanal ko po talaga. At balik po sir, I'll repeat your order. Isang dila asado meal na may root beer, tsaka isang tumbong meal na may root beer din po. Masarap ba yung tumbong mo? Sarap ang tumbong. Nalinis naman. Wait lang, baka hindi ko Galing mo na. Tapos, pag senior citizen, Pag senior citizen, or return ako, pipili ako ng syempre, yung pinakamataas para malaking discount nila. Pinakamahal. Tsaka PWD. Yung PWD. So, I press discount, tapos pipili ako senior discount, PWD discount. Senior, pili ako 1 packs, palagay ko kasi ID name, tapos check, sin, tapos na po. Pag na-click ko na pa yun, may 20% reduction na. Tapos pag chinek ko ulit, nawawala yung 8% na VAT. So, may total siya na parang 28% na deduction pag mga senior citizen at mga PWD. Oo. So, kakain muna ako para at least may idea ako Okay po, wait lang. kung ano. Go ka lang. Anak. So, kinukuha nung customer dito. Ayan. Tapos, dito na tayo. Kakaiba yung kanilang fried rice, ha? So, ang way to eat niyan, sabaw. Paano? Sabaw tsaka rice. Yung tumbong wala pong sauce na po yan. But if you want, we offer toyo mansi. This one spicier, no? Spicy? Slight lang. As light. Ano specialty nyo dito pala? Ito po yung tumbong tsaka kamto. So, first time ko makakatikim ng tumbong. Sarap. Tumbong at in puwet ng baboy. Yes, technically. Kaya never ko po nabanggit kasi sinasabi po ng tita May ko at mga manager ko po, huwag mong binabanggit na puwet ng baboy kasi parang ang pangit pakinggan. Masakit sa tenga. Pero malinis po siya. Yung proseso po namin mahaba. Winawash pa yan. Tapos imagine nyo po kung ano yung size niya. Parang pagdating niya, ganito po siya kalaki. This thick. Ngayon, after all the cleaning and cooking, it will shrink by 90% or 80%. So yung pagdating sa'yo, 100 grams pa rin, pero manipis na po. Ready to eat. Mas gusto ko ba dito yung kamto? Yung the best talaga. Papatikim ko din sa'yo. Ano masasabi niyo? Yung dila asado po. Marami bang ano dito? What? Kumorder ng ano, ganyan? Tumbong? Madalas po tumbong tsaka lechon kawali at kamto. Yung dila asado yung laging nasa huli ng order pagka-order. Masarap yung sabaw, pero yung laman hindi. May sorry po ayusin po namin yan. Or salamat sa feedback. Yung kamto. Yung dila asado po okay. Ay, anong ginawa nyo? Chef Asi. Sariwa ba yung ano? Chef Asi. Asik. Bago dito, okay lang? Parang may something ba siya? Parang, Yung sabaw masarap. pero yung karne parang may something. To be honest po, sa lahat, ang in-order ko po talaga yung kamto. Mahilig po akong kumain ng tumbong noon, pero baboy, minsan na lang po ako ng baboy. Tsaka yung lechon kasi, pag kumakain ka palagi ng lechon, palapit ka na palapit kay Lord. Hindi, ganun talaga. Kasi di ba babayaran namin para meron kaming right to comment, right Opo. to review. Ito kasi,
Masarap naman yung soup. Yung sabaw. Yung sabaw. Yung tumbong, parang ano kasi, parang ano na natin to, para ano. Uubusin ko lang. Gusto niyo tulog? Siguro gusto niyo pa i-try yung kampo. Ayan. Kampo, mami. I don't want to. Babang. Pag may mga bad comments, mga bad review, how do you take it? Like yesterday po, naka-receive po kami ng comment about sa staff. So, we handle it normally. Una, hindi namin pinapagalitan. Kasi we understand naman kung saan nanggaling po training namin. Yung training namin, parang hindi nyo nabanggit sa customer na pag mag-take out po, may additional na charge for the packaging, na gano'n. So, syempre, nagulit si customer, bakit siya chinarge ng extra, gano'n. Parang nadismaya daw siya pagdating ng pagkain at pagdating ng gano'n. Hindi siya na-inform. Pag gano'n po, si Miss Dayan po, nare-receive niya yung lahat ng mga text sa Facebook, sa feedback namin solve ka dito. Nag-meeting kami like Sundays. So, we're gonna talk about what we can improve more. Kasi talagang yung tita ko at yung staff dito, they worked hard to make the system that's going on right now. Hindi lang siya yung parang kinuha namin sa textbook. Talagang ginawa po yung proseso, try and tested. Every week, parang sabihin natin, okay, we'll try this, we'll try that. If it doesn't work, cut off. Bago na naman. Yung rice, okay naman po. Yung rice, okay. Try niyo po yung i-mix yung ito? lechon sauce, lechon king Dito? sauce. Opo, lechon kuali sauce. Yan yung favorite ng mga tao dito. May tang, no? Bongga. Bongga, no? May tang. Ito lang talaga ang hindi ko type. Yung tumbong. Diba yung ano niya, parang may aftertaste. Try nga po. Yung kamto. Bago po kasi itong product namin Kamto Mami. Nilagay po namin ng noodles na Kamto Mami. handpick ni Papa. Pinod testing niya before Sarap siya. Yung kamto yung talagang pinupuntahan ko dito. Kamto soup. Ito. Hindi, ito po. Ito ang kamto. Kaya ito kasi yung tumbong. Ito yung tumbong. Kaya ako pumunta rito dahil dito nga sa tumbong. Ito yung- Nakita ko na best seller dito to. Totoo po. Kasi marami pong mga... Ba't ganun yung lasa? Well, matry ko nga po. Okay na po. Ay, thank you so much. Okay naman. Kaya ako. Tikman mo yung ano. Papagay naman Tita May. Sorry, Tita May. Sarap. Sarap ba? Tikman mo ulit. Huwag mo ubusin, ha? Tirad mo ako. Sarap ka? Yeah. Sarap. Parang tumbong. Iba pang lasa natin. Okay sa'yo? Parang egg aftertaste. Parang gano'n. Okay sa'yo? Hindi siya masarap. Sorry po Hindi ko Parang nag-iba nga ng Ito konti. nakakaloka. Inubos mo. Ay, sorry. Sabi mo, try mo ulit Oo, hindi. Oo. Huwag ka mag-alala. Pinaprank lang kita. Masarap. Sarap. Nakakapit ako sa'yo. Nag-guilty ako. Hindi masarap. Ngayon lang ako nakakain itong ugbo. Ano to, yung tumbong. Ang sarap. Totoo po ba? Yes. O-order pa ako ng isa. Kinakawa ako kanina. Bakit? Sabi ko, hindi nagustuhan nito. Sabihin ko sana kay Japati, anong nangyari? Ba't di sariwa? Pero okay naman sa akin. Sabi ko, oh my God, baka bad batch talaga. O-order pa ako isa. Sinuwan niya, oh. I'm so sorry. Ang sarap ng ano, YS ka. Kaya ito yung napili ko i-prank kasi masarap. Ito, YS sauce, masarap din siya. Yung sauce, di ba? Ito, tingnan ko yung sauce. Dalawang customers kasi nakita ko, yung technique nila, either dip in the lechon or put the sauce in the rice. So, yung mga iba, may makita kong itong lahat nilalagay na po sa rice. Kinakain, minimix na nila. Parang gravy sauce. I love it may tama siya talaga Bongga yung sauce niya. Saka malutong. At pwede nyo pa i-request tong i-well done kasi may mga tao dito na syempre matataba. Gusto bawasan nila yung taba. Bina-well done pa namin yung... And even the dila ng baboy.
Masarap. Actually, sa lahat Tumbong. ng karne na pwede namin kunin, yan yung pinaka mahirap kasi sa lahat ng baboy, iisa lang ang dila. Nagtaka ka ba nung hindi ako nasarapan? Nagagulat po kasi nisip ko baka talaga may problema. Doon ako natakot, baka may problema yung pagkain. Kasi try tumbong na po, diba? Doon po ako nagagulat. Oo, napaka-personal ang tanong ni Joaquin. You try tumbong na, di ba? Nakatikim ka na ba? Joke lang. Siyempre Oy, nakatikim na. Yun, kumakain Ayan na nga, ako. Oy, masarapan. Ako, highly recommended ko tong ugbo. Malinis. Oo, in fairness. Yung tinatanong palagi ng customers namin kung Gwapo pa yung kahera nyo, kahero. kaya catch me here. Every Monday, dito ako palagi. Monday. Tuesday, bihira, Wednesday, at Friday minsan. Kasi madalas sumasakto taping ko Wednesday, Friday. Yes. Ayun po. So, for what show? Saturday din po. Ngayon po kasi may show ako ngayon na nilalabas na ngayon po sa GMA starring Ate Jo Berry. It's called Attorney Matias. Yung Lilit Matias, Attorney. Opo. Masarap. Paulit-ulit ako kaya masarap siya talaga. Totoo ba yon? Kahit may kaya na kayo sa buhay, yung daddy mo, hinahayaan kayo maglaro sa kalye, tapos dumating kayo madungis, parang ganon. Ilang beses na po nangyari. Nung nasa District 1 pa kami, sa may Manila, inaayaan lang kami ni Papa makipaglaro. Yung tatay mo, kahit wala na sa posisyon, ano yung hindi nagbago sa kanya pagdating sa pakikitungo sa tao? I don't know how, but parang nai-involve pa rin siya sa politics. Kahit di na siya politics, nai-involve pa rin siya. Maraming pupunta pa rin sa office na nakikihingi ng advice kay Papa ko. Diba, what's funny is, kahit wala na siyang position or what, may mga tao na business owner, may mga politicians, alam nila yung thinking and talino ni Papa. Na kahit ngayon, kahit wala na siyang kapangyarihan or what, sila po ay Punta pa rin. respectful pa rin na nakiusap pa rin kay Papa. Kasi that's not his power naman wasn't the reason why people liked him eh. It's yung smarts niya, yung decision making niya. He's very helpful. Kahit nga may mga sunog. At si Papa hindi siya nakakalimot ng tao. Kumain kami ng ugbo bigla. Padaan kami dito. Yung mga taga Manila. Pasok lang namin. Sabi ni Papa, kamusta tsuhi mo? Narinig ko na sa ospital. Tapos bawat isa't isa sila, nag-mention siya ng bagong news na, uy, kamusta yung ganyan? Nabilataan ko. Alam mo yun, yung In touch pagkatao pa niya, rin. never nawala sa... In touch pa rin siya. Manilenyo pa rin, Papa. Hindi siya nawala sa chismis, hindi siya nawala sa balita. Yeah. Tatakbo ba siya ulit? Ang dami nga po nagsasabi na baka tumakbo si Papa. And honestly, it's a fun topic. It's really fun. And what's funny also naman is lagi siyang nilalagay sa mga polls. Kahit wala namang siyang tinatanong or hindi naman polls. Sa survey po, I couldn't say. Kasi kahit si Papa noon, sinabi niya, hindi siya tatakbo. Pero tumakbo pa rin. What I can tell you right now is ngayon, ayaw ni Papa tumakbo. Sa present ngayon, his heart ayaw niya muna. Si Joaquin ba tatakbo? Magja-jogging lang po ako. Magja-jogging lang po. I don't know if I'm gonna run. Pero the door is not closed. Ang important sa akin is kailangan ko patunayan na kung tatakbo man ako, hindi akong bobong tao. Or like may pinag-aralan ako. Because I don't want to run and win and just win. But kung ikaw hihinga ng suggestion ng daddy mo, Joaquin, kailan ba akong tumakbo ulit? Oo, Papa, go! No, I mean like, people always... As mayor. I miss yung times na parang, alam mo, marami siyang pina-project na gano'n. Tapos lagi natutuwa ang tao. Noon, wala naman nagagalit kay Papa noon. Tumakbo si Papa, tapos dami na nagalit. As mayor. Hindi, when he ran for presidency, parang before nung mayor siya, gagawa lang siyang good. Okay, wala naman masasabi ang tao. Pero nung tumakbo siyang presidente, kahit anong good na nagawa niya, makakahanap pa rin ng tao na masama. Ano yung misconception ng tao sa tatay mo na gusto mong i-correct? Papa ko hindi puppet. Papa ko ang mastermind ng lahat. Siya yung nag-iisip. Siya nag-work Monday to Sunday. Hindi siya yung matutulog bukas.
vacation muna ako, punta muna ako dito. Hindi, pag kahit nasa bakasyon ako, hindi ako nakakapag-enjoy sa bakasyon. Ganun siyang tao. Like, mahilig siya gumawa ng maganda. At masabi niya, nakatulong ako, nabigay ko yung mga hindi ko natikman, nabigay ko sa mga ibang tao. Kasi nung kabataan ko, parang lagi niya sinasabi, nung kabataan niya, never niya nagawa to, never siya nakapag-aral ng private school, nag-public school siya, mainit, walang aircon. Ngayon, pupunta ka ng Arellano, may aircon na sila, pupunta ka ng ganito, may gymnasium na sila, na mas malaki pa dun sa private school na nasa Manila. So, iisipan ng mga magulang, ba't pa ako babayad ng private tuition? Eh, kung public school, may aircon na at may iba't ibang gamit na. Oo. Mga simpleng ganon. Nung naging tatay ka, anong na-realize mo sa buhay? Nagets ko na yung sinasabi ng papa ko na parang siya yung nasasaktan pag kailangan niyang magalit sa amin. Nasasaktan siya. Bakit? Kasi kailangan niyang magalit para maturuan kami. Parang ganun. Kasi before I thought, iniisip ko lang, no, my parents just take away all the fun away from my life, you know? They don't care about me, ganon. But when, as I grew up, and now I'm a parent, I'm understanding the pain na parang kailangan kong i-discipline yung anak ko, kailangan siya turuan ng ganito. Sometimes, I can't let him play with his toys. Sometimes, you know, he has to sleep na agad. Sometimes, I have to go to work and I have to leave him at home. And sometimes, I don't even want to do that. Sometimes, I want to stay there all day. Kasi, iniisip ko, habang he's growing up, at least he sees more of his dad all the time. But, I have to go to work now, diba? May taping rin ako. Oo. Tapos magpa-realize niya na mababay na ako. Oo. Iyak na ng malakas. Or like, baga, sa condo, diba? Elevator. Pag nag-close na yung elevator, bababa na yung elevator, naririnig ko pa rin yung sigaw ng iyak. Ngayon, Ano nararamdaman mo? sakit. Kasi he just wants to be with me. He wants to play. Oo nga. So, kailangan mong tiisin Kailangan ko talagang tiisin. para Kasi- masanay siya. Kasi ginagawa ko para sa kanya. So, ngayon mo na-realize yung Yung mga pains. yung ng mga pagiging pains parent. ng Kasi yung tatay at nanay mo. like, my dad was always busy. He was always busy. And I understand na parang they can't always see their kids all the time. They have to work all the time. Parang ganun na. Na-understand ko yung pain. Ba't ka umiiyak? Di ba, nagigits ko rin yung mga... Just in general, yung mga... Lahat ng... nag-work ng minimum wage, gano'n. 8 to 12 hours ang work nila. Tapos ganito lang mauwi nila, gano'n. Tapos trabaho ng trabaho, hindi nila makita anak nila. Pag uwi nila, tulog na sila, parang gano'n. But they're doing it for them. Para naman they can go to school, they can eat, they can... Na-realize ko yung pain ng real work. I don't even know why I cried. But mas Emotional ako sa subject. Yeah. Ang tawag dyan, empathy. May empathy ka sa ibang tao. Yung iba walang pakialam. Ikaw meron. Iniisip mo sila, yung minimum wage lang sila. Paano kaya nagkakasya tong yung arawan nila, sa pamilya nila, ang Dalawa taas na ng mga bilihin. Smart dalawa. Kaya anak, ganun. Hindi pa lahat ng pamilya sa Philippines ay buo. So, ang hirap din. Wala minsan nanay, wala minsan tatay. So, paano pa yung mga ibang worker namin? Ganun. Na-understand ko kasi nakakipag-usap kami. So pag nag-uusap kayo ng mga staff mo, parang nababagbag yung kalooban mo sa mga ayoko sabihin sitwasyon. na nasasad ako para sa kanila. Kasi parang maisip ko nun, parang ano sa tingin mo sa amin? Parang ganun. Ayoko din isipin. Mahina kami, ganun. Oo. Ano naman parang everybody, like the working man is the tough man, parang gano'n. Hindi yung mga tao na nag-cheat para like to do the dirty stuff like criminals, you know? But the tough people are the working people, the working class people. Yung talagang wake up every day, do it for their kids, that type of people. That's the real man, that's the real woman. Mababawang ano mo, no, luha mo. Kasi masakit mo. Daming tao, gano'n pala. Kung may powers ka lang. Opportunity needs to be free for everybody. Like, everybody should have more opportunities sa lahat. Hindi lahat kasi nabibigyan ng opportunity. Or like, just in general. School. Importante na ngayong school dito sa Philippines eh. Pag wala kang diploma, wala talaga. Mahirap talaga dito. So aside from this moment, when was the last time you cried? Papa ko, nagalit sa akin. Ba't nagalit ng papa mo sa'yo? Yung kapatid ko si Franco, he caught me and my brother. Kumbaga, my brother's not supposed to be using his computer. He's supposed to go to college na. He's supposed to go to parang another bansa na. Siya lang sa mga kapatid ko ay may plano na talaga. Ilipat na ng ibang bansa, makakapag-aral doon. Yun ang gusto ng papa ko. Isa kami, makapunta abroad. Pasok sa room, gather kami ni Franco. Bawal siya mag-computer. May exam pa siya bukas. So, parang ako naman, diba? Di pa ako nakapagtapos ng aral. Di pa ako natapos sa college. So, in his
eyes. Oo. Ako yung parang masama. Pasok niya, galit siya ng galit. He was saying na parang to my little brother, ina-idol mo to? Parang gano'n. Ginagaya mo to? Tingnan mo siya. Parang gano'n. He still hasn't finished gano'n. Parang, syempre na-hurt ako. Pero in my head, umiiyak ako nun kasi nagigets ko na yung pain niya pag siya yung nagagalit sa amin. Hindi siya nagagalit sa amin kasi gusto niya magalit. Nagagalit siya sa amin kasi sinasayang namin yung opportunities namin, parang gano'n. Kasi yung mga opportunities na pag pinag-usapan ko na gustong-gusto ng ibang tao, ay parang ako parang nabaliwala ako noon. Ngayon ayoko na binabaliwala ako. Yung ikaw binibigay na lang sa'yo, tatrabahuhin mo na lang. Yung iba, tinatrabaho pa nila para magkaroon sila, makapag-aral lang. O kaya, lahat na ng mga regrets ko, ngayon sa buhay ko, 22 na ako. May sons there na nag-feel ko na lahat ng mga sana hindi ko na pala ginawa to. Sumama ang loob mo sa daddy mo? Hindi sumama, never ako sumama sa loob ng dad ko. Disappointed siya. Parang dinadamay ko po yung kapatid ko. Kasi sabi ko, no, I told him na parang you should relax more. Parang play ka muna ng game. Kasi I understand din yung kapatid ko. Parang nag-study hard naman talaga siya. But he wasn't supposed to play games. Parang if my parents tell you to not do something, you're not supposed to do it. In my head, I thought na parang he studied already for the whole night. I came home, I went to her place. Sabi ko, why don't you turn this on? Ganon. Mag-play siya is not allowed. Siyempre, kakasigaw namin ng games. Bumaba si Papa. Talagang, you're supposed to go to college, this ganon. Tapos ako, akala ko tapos na. So ako, parang paalis na ako. Pupunta na ako sa condo ko. Yung pala, he just called my mom, right? So he went down with my mom. While he was going down, he was like, oh, you're running away na naman from your responsibilities, ganon. Kasi parang, yun nga, minsan ako yung natumakbo sa responsibilities ko bilang estudyante, which I shouldn't have done. Kahit nag-artista ako, na this year, plano ko na talaga bumalik. Pero sa kanya, yung 1.5 year na hindi ako nag-aral or gano'n, para sinayang ko lang oras ko. Ba't pa ako nag-artist, gano'n. Kasi in his mind, wala naman sa pag-artista yung gusto niyang mangyari. Gusto niya talaga makapag-aral lang ako. Kasi yun yung pangarap niya noon na hindi niya makuha na makapag-aral ng kabataan niya. Because all he did while growing up, basurero, sidecar boy, kargador. Nagtatrabaho siya. So, he only studied when he was like 23. Age ko, dun siya nag-start mag-college. Kaya alam mo kung saan nanggagaling yung daddy mo, di ba? I understand. Dahil kahit siya, nagpursige talaga siya para makapasok. And yet kayo, parang ito na mag-aaral na lang kayo. Ito tuition fee nyo, tapos hindi nyo pa matapos yung school. Ganun siguro sa dad mo. Pero proud ako sa mga kapatid ko. Mga siblings ko. Ate ko, okay naman. Kuya ko, very hardworking. Franco's getting there. Siguro sa akin, ako talaga yung ako ngayon may problema. Kasi nga, diba, unang-una, may baby boy na ako. Dahil sa baby boy ko, hindi muna ako nagbalik ng school. So, it's like a problem after the other. But then, for me, I don't like to think of it as problems kasi marami yung kaibigan din na they tell me, everybody goes different things in life and sometimes we reach different stages earlier or later than other people. Like, KFC, diba? He didn't get rich till he was like 60 years old or 50 years old. Diba? Or like, my parents had babies when they were 24, 25. Ako naman, 20. So, iba talaga ang path ng ibang tao. Pero ano na sa'yo, blessing and lesson at the same time, yung pagkakaroon mo ng anak. Oo. Laking blessing talaga. So, dapat iba na yung direction mo ngayon, yung utak mo. Iba na rin po. I wanna look for more stable things then. I love my job sa GMA. I love what I do here. And that's, the two combined together has become like a blessing for me kasi GMA hindi siya always naman taping every now and then, ganun. But the pain I get from just being at home and not doing anything, it's like I'm wasting my lifetime, ganun. My clock's always ticking. Wala akong ginagawa. So it really helps now that yung mindset ko, wala yun before, nung wala pa akong baby. I could stay home all day, but now if I just stay home, I feel like wala nang future baby ko. Kung wala akong ginagawa, hindi niya makakatikim yung, like what Papa did, he never let us feel na mahirap kami. So, sa baby mo, alam ko naman nandyan lang ang parents mo. Pero, ikaw ba yung tipong maprinsipyo ka? Hindi, hanggat kaya kong buhayin ng anak ko, hindi ako lalapit sa parents ko. I used to think that way, but then when the bills came in, Hindi ba lahat ang parents yung bigay sa'yo? Pag kailangan mo, bigay? ay, hindi pwede ganun. Paano kayo tinitrain pagdating sa hingi? The last thing I've asked from my parents was, I went to Japan alone. I asked help from my mom to get me my tickets, gano'n. Hindi na ako humingi ng masyadong gano'n. But when it comes to like dede, pag short ako sometimes sa month, I asked my mom, if you're gonna go SNR, can you sabay some diapers na? Can you sabay me some? Kasi diaper mahal din eh.
Naisip mo talaga yung Alam mo, mahal pala ng baby stuff. Di At ba, baby, no? si Scott ngayon, makakaubos siya ng dati 5 days lang yung pop. Ngayon parang 2-3 days na agad. Yung isang ganon. Oh, Kahit kumakain yan ng vitamins. pagkain, dede boy pa rin yan. Alam ko yung taste ng dede. Kasi, check mo yan after 2-3 hours kung pwede pa. Diba? Gagawin mo, pangit na to. Bago. Pwede pa to. Oo. Hindi mo masasabi kasi kung kailan din tinimpla ni ate. Tatay na tatay ka na nga. So you don't live with your parents? No, I don't live with my parents. Dito wala ka sweldo? Wala akong kang At hindi ako tinatanggap dito? wala akong tatanggap na payroll dito. Ang important kasi here is my dad wants me to help Tita May. Why am I working here mismo? Para pag tinanong ako, bakit ganito, Sir Joaquin? Bakit ganito, ganun? At pag tinanong ako ni Papa, di ba? At least di ako walang alam. Oo, totoo. At paano ko ma-replicate yung business sa franchise, di ba? Paano kami gagawa ng isa pang store? Tama. Yung proseso pala dito ginagawa. So kailangan na nandun ako para sa next staff training ko, ako na magte-train. Di ba? So my job naman talaga is just to learn how they do it. And I'm there na. Anyway, ano ang na-realize mo sa buhay bago sumuot sa mabigat na responsibilidad? Anong pwede mong ipayo sa mga kabataan? Ngayon ako bilang kuya nyo, pagdaanan ko na ito ng lahat. Nagkaanak na ako, nag-aaral pa rin ako. What I'm trying to tell you is, when you come to my point, don't try to be more like me. But if you do come to this point na nagawa mo na at andyan yung responsibilidad mo, kailangan mo panindigan kasi nagawa mo na eh. But until then, you should work hard. Always study. Yung love life na yan, kahit next time na yan. Kasi importante, yung ngayon, yung present. Future. Kung yung anong gagawin mong present ngayon, yun yung kinabukasan mo. You know, you can't change tomorrow if you did the same thing you did yesterday. That's what that always says. So if you really want a good future for your family, paghandaan mo na ngayon para pag nandyan na siya, hindi ka na parang katulad ko. Kasi ako swerte ako eh. May magulang na ako na mabait talaga at maraming silang pera para buhayin ako, kuya ko, kapatid ko, diba? Like in retrospect, ganun, nakakatulong talaga sila. So, hindi lahat tayo swerte. Kaya, thank you Lord na lang talaga. Kasi kahit ako, kago ako, ganun. At least, diba, parang pinanindigan ko. Ang important is, wanna be a good role model to your kids. So when you bring them into this world, at least matalino ka na, at least nakapag-aral ka na. Para makita ko ng tao na, wow, successful ako.